Sa paanan ng kabundukan, sa isang liblib na sulok ng lalawigan, matatagpuan ang baryo ng San Sebastian, isang tahimik na pamayanan na napapaligiran ng makakapal na kagubatan, ilog na malinaw ang tubig, at mga palayan na kumikislap sa sikat ng araw tuwing umaga. Sa unang tingin, para itong isang payapang lugar na malayo sa ingay ng lungsod at sa gulo ng mundo. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, nagkukubli ang isang matagal ng lihim, isang lihim na kinatatakutan ng bawat mamamayan. Sa tuwing sasapit ang dilim, kapag ang buwan ay unti-unting umaangat sa langit at ang mga kuliglig ay nagsisimulang umawit, nagiging kakaiba ang paligid. Ang hangin ay lumalamig, ang mga dahon ay tila nagbubulungan, at ang mga anino ay humahaba na para bang may sariling buhay. Sa mga gabing iyon, nagsasara ng maaga ang mga bahay. Ang mga bintana ay sinasarhan, ang mga pinto ay ikinakandado, at ang mga pamilya ay nagkukumpulan sa loob ng kanilang mga tahanan. Sapagkat sa mga oras na iyon, gumagala ang mga nilalang na hindi pangkaraniwan, mga aswang na nagmumula sa angkan na matagal nang kinatatakutan sa San Sebastian. Sa gitna ng baryong ito, sa isang maliit na kubong yari sa kawayan at nipa, nakatira ang isang binatang albularyo na nagngangalang Nicolas. Si Nicolas ay 22 taong gulang pa lamang, ngunit kilala na sa buong baryo bilang isang bihasang manggagamot at tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. Matangkad siya, payat ngunit matipuno ang pangangatawan, at may mga matang tila laging nagmamasid sa paligid. Ang kanyang mukha ay simple, walang yabang, ngunit may kakaibang ningning na nagpapahiwatig ng tapang at malasakit. Lumaki si Nicolas sa piling ng kanyang lolo na si Mang Isko, isang kilalang albularyo noong nabubuhay pa. Mula pagkabata, naturuan na siyang bumasa ng mga orasyon, gumawa ng mga halamang gamot at gumamit ng mga anting-anting. Hindi tulad ng ibang kabataan na naglalaro sa ilog o umaakyat sa puno, si Nicolas ay madalas nakasama ng kanyang lolo sa panggagamot ng may sakit at sa pagharap sa mga kababalaghan. Bata pa lamang siya nang masaksihan niya ang unang pag-atake ng aswang. Noon ay 9 na taong gulang pa lamang siya. Isang gabi, nagising siya sa malakas na sigawan mula sa kabilang bahay. Tumakbo siya palabas, kasama ang kanyang lolo, dala ang isang sulo. Doon niya nakita ang isang babae na duguan, halos wala ng buhay, at ang mga bakas ng paa na tila hindi sa tao. Mula noon, nagsimulang manumpa si Nicolas sa sarili na balang araw ay magiging sandata siya laban sa mga nilalang na iyon. Ngayon, makalipas ang maraming taon, siya na ang inaasahan ng buong baryo. Sa umagang iyon, maagang nagising si Nicolas sa huni ng mga ibon at sa sinag ng araw na sumisilip sa siwang ng kanyang bintana. Bumangon siya mula sa banig at tahimik na lumabas ng bahay. Humigop siya ng malamig na hangin at tumingin sa malayong bundok. May kung anong kakaiba sa pakiramdam niya. Parang may paparating na panganib. Kinuha niya ang maliit na kahon na yari sa kahoy na palagi niyang dala. Sa loob nito ay naroon ang kanyang mga gamit, mga dasal na nakasulat sa lumang papel, piraso ng asin, bawang, luya, langis na may dasal, at isang maliit na krus na minana pa niya sa kanyang lolo. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, may kumatok sa kanyang pinto. "Nicolas! Nicolas!" Boses iyon ni Mang Tino, ang kapitan ng baryo. Agad siyang lumabas. "Kap, ano po ang kailangan ninyo?" tanong niya. Halata sa mukha ng matanda ang pag-aalala. Pawisan ito kahit maaga pa ang umaga. "May nangyari kagabi," sabi ni Mang Tino. "Sa bandang gubat, may nakita kaming duguang baka. Parang sinipsip ang dugo. At may mga bakas. Hindi normal." Napapikit si Nicolas. "Angkan na naman po ni Carlota?" marahang tanong niya. Tumango ang kapitan. "Sa tingin namin, matagal na silang hindi nagpaparamdam, pero mukhang bumalik na naman. Ang pangalang Carlota
ay matagal nang bumabagabag sa San Sebastian. Si Carlota ang anak ng pinuno ng angkan ng mga aswang sa lugar. Ayon sa matatanda, ipinanganak siyang kakaiba, maganda, maputi, at may mga matang tila sumasalamin sa buwan. Ngunit sa kabila ng kanyang anyo, dala niya ang sumpa ng kanilang lahi. Sinasabing hindi siya tulad ng ibang aswang. May puso pa raw siya. May awa. Ngunit bihira ang naniwala roon. Sa isip ng marami, isa lamang siyang bahagi ng kasamaan. Kap, kailangan kong magpunta sa gubat, sabi ni Nicolas. Delikado, hiho, sagot ni Mang Tino. Baka mapahamak ka. Mas delikado po kung pababayaan natin, tugon niya. Kung lumakas sila, mas marami ang masasaktan. Tumahimik ang kapitan, saka tumango. Mag-iingat ka. Kinuha ni Nicolas ang kanyang itak na may nakaukit na mga dasal. Isinabit sa baywang at naglakad patungo sa gubat. Habang palalim siya ng palalim, nagiging mas makapal ang mga puno at mas dumidilim ang paligid. Ang sikat ng araw ay halos hindi na makapasok. Ang hangin ay nagiging mabigat at ang katahimikan ay nakakabingi. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad, narating niya ang isang bahagi ng gubat na bihira ng puntahan ng tao. Doon niya nakita ang bakas ng dugo. Sumunod siya rito hanggang sa marating niya ang isang lumang puno ng balete. Malaki, matanda, at baluktot ang mga ugat na tila mga kamay na humahawak sa lupa. Sa panan ng puno, may isang figurang nakaupo. Isang babae. Napatigil si Nicolas. Ang babae ay nakayuko, yakap ang sarili at tila nanginginig. Mahaba ang kanyang buhok na kulay itim at ang kanyang suot ay punit-punit na parang galing sa kagubatan. Dahan-dahan siyang lumapit. Hoy, ayos ka lang ba? Tanong niya. Walang sagot. Lalo siyang lumapit, handang bunutin ang kanyang itak anumang oras. Naririnig mo ba ako? Muli niyang tanong. Unti-unting inangat ng babae ang kanyang ulo. At doon nagtagpo ang kanilang mga mata. Malaki, maliwanag, at tila may halong lungkot. Hindi ito mata ng halimaw. Ito ay mata ng isang taong nasasaktan. Nicolas, mahinang sabi ng babae. Nanlaki ang mata ng binata. Paano mo alam ang pangalan ko? Ngumiti ng bahagya ang babae. Ngunit may luha sa kanyang mga mata. Ako si Carlota. Parang tinamaan ng kidlat si Nicolas. Ang pangalan na kinatatakutan ng baryo. Ang sinasabing anak ng mga aswang. Ang pinagmumulan ng takot at alamat. Ngunit sa harap niya ngayon, hindi halimaw ang nakikita niya. Isang sugatang babae. Isang nilalang na tila nawawala. Isang nilalang na humihingi ng tulong sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Nicolas, muli niyang sabi, halos pabulong. Huwag mo akong patayin. Hindi ako katulad nila. Nanatiling nakatayo si Nicolas. Nanginginig ang kamay na hawak ang itak. Sa loob ng kanyang dibdib, naglalaban ang takot, galit at awa. Sa sandaling iyon, nagsimula ang isang kwentong magbabago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buong San Sebastian. At sa lilim ng matandang balete, sa pagitan ng tao at aswang, unti-unting sumisibol ang isang tadhana na puno ng panganib, pagsubok at pag-asa. Nanatiling nakatayo si Nicolas sa harap ni Carlota, tila ba nakabaon ang kanyang mga paa sa lupa. Ang hawak niyang itak ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkalito na gumugulo sa kanyang isipan. Sa buong buhay niya, itinuro sa kanya na ang mga aswang ay kaaway, na wala silang puso, na hindi sila dapat kaawaan. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay malayo sa anyo ng halimaw na kinukwento ng matatanda. Si Carlota ay maputla, marumi ang mukha dahil sa lupa at dugo, at may sugat sa kanang braso na patuloy na dumudugo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at takot,
parang isang batang nawawala sa dilim. Hindi ako masama, muling bulong ni Carlota. Hindi ako pumatay ng baka. Hindi ako ang gumawa noon. Huminga ng malalim si Nicholas. Unti-unti niyang ibinaba ang itak. Kung hindi ikaw, sino? Tanong niya. Napayuko si Carlota. Ang aking ama at ang aking mga kapatid, sagot niya. Ang angkan namin, bumalik na sa baryo. Gusto nilang sakupin muli ang San Sebastian. Napapikit si Nicholas. Matagal na niyang naririnig ang alamat tungkol sa ama ni Carlota. Isang makapangyarihang aswang na tinatawag ng mga matatanda na si Don Mateo. Isang nilalang na kayang maganyong tao sa umaga at maging mabangis na halimaw sa gabi. Siya raw ang nagtatag ng angkan sa kagubatan. At ikaw? Tanong ni Nicholas. Bakit ka nandito? Bakit sugatan ka? Dahan-dahang itinaas ni Carlota ang kanyang braso. Tinangka nilang patayin ako, sagot niya. Nanlaki ang mata ng binata. Bakit? Dahil ayaw kong sumunod sa kanila, sabi niya. Ayaw kong kumain ng dugo ng tao. Ayaw kong pumatay. Gusto kong mabuhay bilang normal na nilalang. Tahimik na nakinig si Nicholas. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Carlota, unti-unting nababasag ang mga paniniwala niyang matagal nang kinapitan. Pinilit nila akong sumama sa pangangaso kagabi. Patuloy ng babae. May tinarget silang pamilya sa kabilang sitio, pero tumakas ako. Sinubukan nila akong habulin. Sinaktan nila ako. Hinaplos ni Carlota ang sugat sa kanyang braso. Dito ako nagtago. Umaasa akong may makakita sa akin bago pa ako tuluyang mawalan ng lakas. Tumingin si Nicholas sa sugat. Malalim ito. Kung pababayaan, maaaring ikamatay ng babae. Sumama ka sa akin, biglang sabi niya. Napatingin si Carlota. Saan? Sa bahay ko, sagot ni Nicholas. Gagamutin kita. Nanlaki ang mata ng babae. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong niya. Saglit na natahimik si Nicholas. Oo, tapat niyang sagot. Natatakot ako. Pero mas natatakot ako sa mangyayari kung pababayaan kita. Dahan-dahang tumayo si Carlota, ngunit agad siyang napahawak sa puno dahil sa hilo. Mabilis siyang inalalaya ni Nicholas. Magaan ka lang, bulong niya. Kaya mo pa. Unti-unti silang naglakad palabas ng gubat. Habang naglalakad, ramdam ni Nicholas ang lamig ng balat ni Carlota. Hindi ito normal na lamig ng tao. Parang malamig na hamog sa gabi. Ngunit hindi ito nakakatakot. Sa halip, parang may lungkot na nakapaloob dito. Makalipas ang mahigit 1 oras, narating nila ang kubo ni Nicholas. Tahimik ang paligid. Karamihan sa mga tao ay nasa bukid pa. Mabilis niyang ipinasok si Carlota sa loob. Umupo ka muna, sabi niya. Pinaupo niya ito sa maliit na bangko, saka kinuha ang kanyang kahon ng mga gamit. Binuksan niya ito at inilabas ang bote ng langis, mga halamang gamot at malinis na tela. Medyo masakit ito, babala niya. Sanay na ako, sagot ni Carlota. Maingat niyang nilinis ang sugat. Sa bawat dampi ng tela, bahagyang napapapikit si Carlota, ngunit hindi siya umuungol. Tinitiis niya ang sakit ng tahimik. Matapos linisin, pinahira ni Nicholas ng langis ang sugat at binalutan ito ng tela. Hindi ka dapat gumalaw ng marami, sabi niya. Kailangan mong magpahinga. Salamat, mahina niyang tugon. Umupo si Nicholas sa tapat niya. Saglit silang nagkatitigan. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Carlota. Hindi ko alam, sagot ni Nicholas. Siguro dahil nakita ko sa mata mo na hindi ka masama. Napangiti si Carlota. Iyon ang unang beses na may taong naniwala sa akin, sabi niya. Lumalim ang katahimikan sa pagitan nila. Sa labas, nagsimulang dumilim ang langit.
Dahan-dahang lumulubog ang araw. Napatingin si Nicholas sa bintana. Delikado na, bulong niya. Malapit nang gumabi. Kaya nga ako natatakot, sabi ni Carlota. Sa gabi, mas lumalakas sila. Mas malakas din ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Napayuko ang babae. Sa gabi, minsan, nawawala ang kontrol ko, sagot niya. Nararamdaman ko ang tawag ng dugo, ang gutom, ang galit. Tumingin siya kay Nicholas. Natatakot ako na baka saktan kita. Tumayo si Nicholas. Lumapit siya sa pintuan at isinara ito. Kinuha niya ang mga anting-anting na nakasabit sa dingding at inilagay sa paligid ng bahay. Naglatag siya ng asin sa mga bintana. Nagdasal siya ng mahina. Pagkatapos, bumalik siya kay Carlota. Hindi kita pababayaan, sabi niya. Kahit anong mangyari. Napaluha ang babae. Bakit ka ganyan? Tanong niya. Hindi mo naman ako kilala. Siguro, sagot ni Nicholas. Pero pakiramdam ko, matagal na kitang hinihintay. Nang tuluyang dumilim ang paligid, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kubo. Sa labas, nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Sa malayo, may narinig silang alulong. Mahaba. Matalim. Parang tawag ng kamatayan. Napatayo si Nicholas. Kilala mo ba iyon? Tanong niya. Namumutla si Carlota. Oo, sagot niya. Boses iyon ng aking ama. Sa sandaling iyon, alam ni Nicholas na ang kanyang desisyon na tulungan si Carlota ay hindi na basta kabutihang loob lamang. Isa na itong pagsabak sa digmaan. Isang digmaang magtatakda ng kapalaran ng San Sebastian. At sa gitna ng nagbabadyang dilim, unti-unting nagsisimulang magliyab ang apoy ng tapang sa puso ng isang binatang albularyo. Nang tuluyang lamunin ng dilim ang San Sebastian, tila nagbago ang anyo ng buong baryo. Ang dating payapang paligid ay naging parang isang malaking libingan, tahimik, malamig, at puno ng lihim na nagkukubli sa bawat sulok. Sa loob ng kubo ni Nicholas, tanging liwanag ng gasera ang nagbibigay buhay sa madilim na silid. Ang apoy nito ay nanginginig sa bawat pag-ihip ng hangin na pumapasok sa maliliit na siwang ng dingding. Nakaupo si Carlota sa banig, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang muka ay bahagyang nag-iiba sa liwanag. Minsan ay tila tao, minsan ay may aninong nagmumukhang kakaiba. Si Nicholas ay nakatayo malapit sa pintuan, hawak ang kanyang itak at rosaryo. Tahimik siyang nagdarasal. Sa labas, unti-unting lumalakas ang alulong. Parang gumagapang sa hangin ang tunog, dumadaan sa mga puno, sumasalpok sa mga bubong, at pumapasok sa isipan ng bawat nilalang na nakaririnig nito. Malapit na sila, mahinang sabi ni Carlota. Lumingon si Nicholas. Ilan sila? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ng babae. Pero sigurado akong hindi nag-iisa ang ama ko. May dala siyang mga tagasunod. Napahigpit ang hawak ni Nicholas sa itak. Sa labas, may biglang kaluskos sa mga dahon. Parang may gumagalaw. Mabilis siyang lumapit sa bintana at sumilip. Sa pagitan ng mga puno, may nakita siyang mga matang kumikislap sa dilim, pula, dilaw at berde. Nagkukubli. Naghihintay. Diyos ko, bulong niya. Hindi pa sila aatake, sabi ni Carlota. Sinusubukan muna nilang takutin ka. Parang sinagot ng hangin ang kanyang salita. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa bubong. Nayanig ang kubo. May tumalon. Sa itaas! Sigaw ni Nicholas. Agad siyang lumabas sa gitna ng silid at itinaas ang itak. May narinig silang pagkaladkad sa yero, kasunod ang mahabang ungol. Parang may mabigat na nilalang na gumagapang. Biglang bumukas ang isang bintana. Pumasok ang malamig na hangin.
At kasabay nito, isang maitim na anino ang tumalon papasok. May anyo itong parang aso na mas malaki kaysa normal. May mahahabang kuko at matang nag-aapoy sa galit. Isang aswang. Sumugod ito kay Nicholas. Walang pag-aalinlangan, itinaas ng binata ang itak at buong lakas na hinampas ang nilalang. Tumama ang talim sa balikat ng aswang. Umalingaw-ngaw ang matinis na hiyaw. Nabitiwan nito ang pag-atake at umatras. Ngunit hindi pa ito tapos. Muling sumugod ang nilalang, mas mabilis at mas mabangis. Sa pagkakataong iyon, biglang tumayo si Carlota. "Nicholas, huminto ka!" Sigaw niya. Napalingon ang binata. Ngunit huli na. Tumalon ang aswang mula sa likuran. Sa isang iglap, naramdaman ni Nicholas ang matinding bigat sa kanyang balikat. Napabagsak siya sa sahig. Sumabog ang sakit sa kanyang likod. Umangat ang mga kuko ng nilalang handang ibaba sa kanyang dibdib. "Hindi!" Sigaw ni Carlota. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Isang kakaibang liwanag na kulay pilak ang sumilay mula sa kanyang katawan. Parang may hangin na umikot sa paligid niya. Itinaas niya ang kanyang kamay. At sa isang iglap, tila may puwersang hindi nakikita ang tumulak sa aswang palayo. Lumipad ang nilalang at bumangga sa dingding. Nabasag ang kawayan. Nahulog ito sa labas. Tahimik. Saglit na katahimikan. Napahiga si Nicholas sa sahig, hingal na hingal. Unti-unting bumangon si Carlota at lumapit sa kanya. "Nasaktan ka ba?" tanong niya. "Konti lang," sagot niya. Kahit halatang masakit ang kanyang balikat. Tinulungan siya ni Carlota na umupo. "Nakita mo na," sabi niya. "Iyan ang kapangyarihan ko. Iyan ang dugo ng aswang sa loob ko. Pero ginamit mo iyon para iligtas ako," sagot ni Nicholas. Napayuko si Carlota. "Oo, pero bawat paggamit ko niyan, mas lumalapit ako sa kanila." Bago pa makasagot si Nicholas, may narinig silang malalim na halakhak mula sa labas. Mababa, mabigat, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Unti-unting lumitaw sa harap ng pintuan ang isang matangkad na lalaki. Nakasuot siya ng itim na Amerikana kahit mainit ang gabi. Maputi ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay kulay pula na parang dugo. Ngumiti siya. Isang ngiting walang init. "Anak!" Malumanay ngunit nakakatakot niyang sabi. Matagal na kitang hinahanap. Nanginig si Carlota. "Ama, si Don Mateo." Ang pinuno ng angkan. Lumapit ito sa pintuan, ngunit tila may humaharang sa kanya. Ang asin at mga dasal na inilagay ni Nicholas. Huminto siya. "Tusk," sambit niya. "Marunong ka pala, bata." Itinuon niya ang tingin kay Nicholas. "Ikaw ang albularyo?" tanong niya. Hindi umatras ang binata. "Oo," sagot niya. Ngumiti si Don Mateo. "Sayang," sabi nito. "May potensyal ka sana, pero pinili mong protektahan ang kaaway." "Hindi siya kaaway," maring sagot ni Nicholas. "Isa siyang biktima ninyo." Napahalakhak ang aswang. "Biktima?" ulit niya. "Kami ang kanyang pamilya. Kami ang kanyang dugo." Tumingin siya kay Carlota. "Sumama ka na, anak," sabi niya. "Huwag mong sayangin ang lakas mo sa mga tao." Umiling si Carlota. "Ayoko na," sagot niya. "Pagod na akong pumatay." Lumamig ang mukha ni Don Mateo. "Kung ganoon," sabi niya, "pipilitin kita." Bigla siyang umatras. Kasabay nito, narinig nila ang sabay-sabay na ungol mula sa kagubatan. Marami. Napakarami. Napalunok si Nicholas. Alam niyang ito pa lamang ang simula. At sa gabing iyon, sa maliit na kubo sa gilid ng baryo, nagsimulang umikot ang isang digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Isang digmaang hindi na nila matatakasan.
Nanatiling nakatayo si Don Mateo sa labas ng kubo, tila isang aninong hinubog ng dilim. Ang kanyang pulang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng gasera at ang malamig niyang ngiti ay parang patalim na dumudurog sa loob ng dibdib ni Nicolas. Sa paligid, unti-unting nagsimulang magsulputan ang iba pang mga anino. Sa pagitan ng mga puno, sa likod ng mga damo at sa ibabaw ng mga bato, may mga matang nagmamasid, mga matang puno ng gutom at galit. Dahan-dahang isinara ni Nicolas ang pinto. Ipinuwesto niya ang sarili sa pagitan ni Carlota at ng pintuan. "Manatili ka sa likod ko," mahina niyang sabi. "Nicolas," bulong ni Carlota, "hindi mo kailangang gawin ito. Ginusto ko ito," tugon niya, "at paninindigan ko." Sa labas, itinaas ni Don Mateo ang kanyang kamay. Biglang huminto ang mga ungol. Isang katahimikan ang bumalot sa paligid, katahimikang mas nakakatakot kaysa ingay. "May 3 gabi ka," sigaw ni Don Mateo. 3 gabi bago kukunin ang anak ko. Kapag hindi siya sumama, dagdag niya, lulubog sa dugo ang baryong ito. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglaho sa dilim, parang usok na tinangay ng hangin. Kasabay ng kanyang pagkawala, nagalisan din ang mga anino. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Ngunit alam ni Nicolas na pansamantala lamang iyon. Naupo siya sa sahig, hingal na hingal. 3 gabi. Yun lang ang ibinigay sa kanila. "Kasalanan ko ito," umiiyak na sabi ni Carlota. "Kung sumama na lang ako." "Huwag mong sisihin ang sarili mo," sagot ni Nicolas. "Ang kasalanan ay sa kanila." Tumayo siya at kinuha ang maliit na baul sa ilalim ng kanyang higaan. Pinuksan niya ito. Sa loob ay naroon ang mga lumang gamit ng kanyang lolo. Mga agimat, aklat na yari sa balat, at isang lumang kwintas na may batong itim. Ito ang hindi pa niya kailanman ginagamit. Lumapit si Carlota. "Ano yan?" tanong niya. "Pamana ng lolo ko," sagot ni Nicolas. Sabi niya, gamitin ko lang daw kapag dumating ang panahong wala na akong ibang mapagpipilian. Kinuha niya ang aklat. Makapal ito at may mga pahinang naninilaw na sa katandaan. Pinuklat niya ang unang pahina. May nakasulat, "Para sa tagapagmana ng liwanag sa oras ng pinakamadilim na gabi." Napasinghap si Nicolas. Dahan-dahan niyang binasa ang mga dasal at ritual na nakasulat. May mga orasyon para sa proteksyon, paggaling at pakikipaglaban sa mga makapangyarihang nilalang. Ngunit may isang pahina na agad umagaw ng kanyang pansin. Ritual ng pagputol sa ugnayan ng dugo. Napatingin siya kay Carlota. "May paraan," bulong niya. "Ano?" tanong ng babae. "May ritual dito," sagot niya. "Para putulin ang koneksyon mo sa angkan mo. Para hindi ka na nila makontrol." Nanlaki ang mata ni Carlota. "Posible ba iyon?" "Oo," sabi ni Nicolas. "Pero delikado." "Gagawin ko." Walang pag-aalin lang ang sagot niya. "Kahit anong mangyari." Tumango si Nicolas. "Kailangan natin ng 3 bagay," paliwanag niya. "Buhok mo, dugo ko, at tubig mula sa banal na bukal sa bundok." "Banal na bukal?" tanong ni Carlota. "Isang sagradong lugar sa itaas ng gubat," sagot niya. "Sinasabing doon nagdarasal ang mga ninuno ng albularyo." "Malayo ba iyon?" tanong niya. "Isang araw na lakaran," sagot ni Nicolas. "At mapanganib ang daraanan." Tahimik na nag-isip si Carlota. "Sasamahan kita," sabi niya. "Hindi ka pa magaling," tutol ni Nicolas. "Wala tayong oras," sagot niya. 3 gabi lang. Nagkatinginan sila. Sa kanilang mga mata, parehong naroon ang takot at determinasyon. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, naghanda sila. Nagbaon si Nicolas ng bigas,
tuyo, tubig, asin, bawang at mga halamang gamot. Isinabit niya ang mga agimat sa kanyang leeg at baywang. Binigyan niya rin si Carlota ng isang maliit na krus na yari sa kahoy. Para sa proteksyon, sabi niya. Tinanggap ito ng babae nang may luha sa mata. Habang naglalakad sila palabas ng baryo, napansin nilang may mga taong nakasilip sa kanilang mga bintana. May takot, may pagdududa, may galit. Hindi alam ng mga taga San Sebastian na kasama ni Nicolas ang isang aswang. At kung malaman nila, maaaring sila mismo ang maging kalaban. Sa pagpasok nila sa kagubatan, muling bumigat ang hangin. Parang may matang nagmamasid sa bawat hakbang nila. Sa malayo, umalingaw-ngaw ang mahinang halakhak. Halakhak ni Don Mateo. Isang paalala na hindi sila nag-iisa. At sa bawat hakbang patungo sa bundok, mas lalong tumitibay ang panata ni Nicolas. Naipaglalaban niya si Carlota, kahit kapalit pa ang sariling buhay. Habang papalalim ang kanilang paglalakbay sa kagubatan, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga punong dati nagbibigay lilim ay tila nagiging mga bantay na nagmamasid sa bawat galaw ni Nicolas at Carlota. Ang mga ugat ay nakalitaw na parang mga ahas na handang sumilo, at ang mga dahon ay patuloy na nagbubulungan sa saliw ng malamig na hangin. Tahimik silang naglalakad. Tanging yabag ng kanilang mga paa at huni ng mga ibon ang maririnig. Ngunit sa likod ng katahimikan, ramdam ni Nicolas ang panganib. May sumusunod sa atin, bigla niyang bulong. Napalingon si Carlota. Ramdam ko rin, sagot niya. 3 sila, marahil 4. Napahigpit ang hawak ni Nicolas sa kanyang itak. Mga tauhan ng ama mo? Oo, tugon niya. Mga bantay, mga walang awa. Hindi na nagsalita pa si Nicolas. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na supot ng abo at asin mula sa kanyang bag. Habang naglalakad, palihim niyang ikinakalat ito sa lupa. Isang sinaunang paraan upang lituhin ang mga nilalang ng dilim. Makalipas ang ilang minuto, biglang tumahimik ang paligid. Walang ibon, walang kuliglig, walang hangin. Tigil, mahinang sabi ni Nicolas. Huminto sila. Sa harap nila, ang daan ay tila naglaho. Sa halip, isang makapal na hamog ang bumalot sa paligid. Puting-puti. Hindi mo makita ang higit sa 1 metro ang layo. Ito ang lambat ng dilim, bulong ni Carlota. Ginagamit nila ito para iligaw ang kalaban. Napamura si Nicolas sa isip. Inilabas niya ang kanyang rosaryo at nagsimulang magdasal. Dahan-dahan niyang inusal ang mga salitang itinuro ng kanyang lolo. Habang nagdarasal siya, unti-unting nagiinit ang hangin sa paligid nila. Parang may liwanag na dahan-dahang sumisilip sa hamog. Ngunit bago pa tuluyang mawala ang hamog, may narinig silang mga yabag. Mabilis. Marami. Biglang may sumulpot sa kanilang kanan. Isang nilalang na may anyong tao, ngunit ang muka ay kalahating hayop, kalahating bangkay. May mahahabang pangil at maitim na kuko. Isang aswang na tagapagbantay. Sumunod pa ang 2. Pumwesto sila sa paligid. Napalibutan sila. Carlota, sabi ni Nicolas, manatili ka sa likod ko. Ngumiti ng mapait ang babae. Hindi na pwede, sagot niya. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang katawan, lumabas ang mahinang liwanag na kulay bughaw. Tulungan mo ako, sabi niya. Sabay tayo. Tumango si Nicolas. Itinaas niya ang itak. Sa isang iglap, sabay silang kumilos. Sumugod ang unang aswang. Mabilis na umiwas si Nicolas at hinampas ang tagiliran ng nilalang. Napaatras ito, sumisihaw sa sakit. Samantala, itinaas ni Carlota ang kanyang kamay. Isang bugso ng hangin ang tumama sa 2 aswang. Nabagsak ito sa lupa.
Ngunit ang ikatlo ay mas mabilis. Tumalon ito mula sa likuran. Hindi na nakaiwas si Nicholas. Tumama ang kuko sa kanyang braso. Dumugo. "Nicholas!" Sigaw ni Carlota. Sa galit at takot napasigaw siya. Mula sa kanyang dibdib, sumabog ang isang alon ng enerhiya. Parang kidlat na kulay pilak. Tinamaan ang ikatlong aswang. Nagliyab ito at naging abo. Napahinto ang dalawa. Takot ang lumitaw sa kanilang mga mata. "Umalis kayo!" Sigaw ni Carlota. "At sabihin ninyo sa ama ko, hindi na ako babalik." Nagkatinginan ang dalawang aswang. Pagkatapos, mabilis silang naglaho sa hamog. Naupo si Nicholas sa lupa, hinihingal. "Nasaktan ka," sabi ni Carlota, lumuhod sa tabi niya. "Hindi naman malala," sagot niya, kahit nanginginig sa sakit. Inilabas ni Carlota ang panyo at maingat na pinunasan ang dugo. "Pasensya na," bulong niya. "Dahil sa akin ito." "Hindi," sagot ni Nicholas. "Dahil ito sa desisyon ko at hindi ko iyon pinagsisisihan." Nagkatinginan sila. Sa gitna ng panganib, may unti-unting namumuong tiwala. Matapos gamutin ang sugat, muli silang tumayo. Sa wakas, unti-unting naglaho ang hamog. Sa harap nila, lumitaw ang isang makitid na landas paakyat sa bundok. Sa dulo nito, may tanaw na mahinang liwanag. Ang banal na bukal, bulong ni Nicholas. Ngunit bago sila makalapit, may narinig silang mababang tinig mula sa likuran. "Impresibo," sabay silang napalingon. Sa ibabaw ng isang malaking bato, nakatayo ang isang lalaking balot ng itim na usok. Nakangiti. Isa sa mga pinakamatapat na general ni Don Mateo, si Rafael. At sa kanyang mga mata, malinaw ang isang mensahe. Hindi sila makararating sa paroroonan ng walang kapalit. Nakatayo si Rafael sa ibabaw ng malaking bato, tila isang rebultong inukit mula sa anino. Ang kanyang katawan ay balot ng maitim na usok na dahan-dahang gumagalaw, parang may sariling buhay. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa mapulang liwanag at ang kanyang ngiti ay puno ng panunuya. Tahimik na humakbang paatras si Nicholas at inilagay ang sarili sa harap ni Carlota. "Manatili ka sa likod ko," mahinang sabi niya. Umiti si Rafael. "Wala kang matatakasan, bata," wika niya. "Matagal ko na kayong sinusundan." Bumaba siya mula sa bato sa isang iglap, parang usok na tinangay ng hangin at biglang lumitaw sa harap nila. Naramdaman ni Nicholas ang matinding lamig. Parang unti-unting sinisip-sip ang kanyang lakas. "Isa kang albularyo," patuloy ni Rafael. "Nararamdaman ko ang mga dasal sa dugo mo. Sayang. Hindi ka makakalapit kay Carlota," maring sagot ni Nicholas. Napahalakhak si Rafael. "Hindi mo siya pag-aari," tugon niya. "Isa siyang anak ng dilim." Biglang humakbang si Carlota pasulong. "Ako ang may desisyon sa buhay ko," sigaw niya. "Hindi ikaw, hindi ang ama ko." Saglit na natigilan si Rafael. Pagkatapos, lumamig ang kanyang muka. "Kung ganoon," sabi niya, "mamamatay ka kasama niya." Sa isang kisap mata, naglaho ang kanyang katawan at naging anino. Bigla siyang lumitaw sa likuran ni Nicholas. Mabilis na lumingon ang binata at hinampas ang hangin. Ngunit wala. "Sa ibaba," sigaw ni Carlota. Mula sa lupa, may sumabog na maitim na usok. Lumipad si Nicholas palayo. Bumagsak siya sa isang puno. Nawala ang hangin sa kanyang dibdib. "Nicholas!" sigaw ni Carlota. Sumugod siya kay Rafael. Sa galit at desperasyon, nagliwanag ang kanyang buong katawan. Parang buwan sa gitna ng dilim. Tinamaan ng liwanag ang general. Napaatras ito, sumisingasing sa sakit. "May lakas ka na pala," sambit niya. Itinaas niya ang kanyang kamay. Mula sa paligid, biglang bumangon ang mga anino.
Mga anyong tao na walang muka, mga kaluluwang bihag, mga alipin ng dilim, bulong ni Nicholas habang pilit na tumatayo. Alam niya ang mga iyon, mga nawawalang kaluluwa na ginawang sandata. Nagdasal siya, buong lakas. Inusal niya ang pinakamatandang orasyon na itinuro ng kanyang lolo. Habang lumalakas ang kanyang tinig, unti-unting nagliliwanag ang kanyang rosaryo. Isang mainit na liwanag ang kumalat. Nagsimulang matunaw ang mga anino. Nagsisigawan ang mga ito parang mga batang nawawala. Napaatras si Rafael. Hindi pa tapos ito, galit niyang sabi. Biglang sumugod siya kay Nicholas. Nagbanggaan ang liwanag at dilim. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Nabuwal ang mga puno. Umalingaw-ngaw ang kulog sa kalangitan. Sa gitna ng usok, bumagsak si Nicholas sa lupa. Nahilo. Halos mawalan ng malay. Lumuhod si Carlota sa tabi niya. "Huwag kang susuko," bulong niya. "Kailangan kita." Dahan-dahang iminulat ni Nicholas ang kanyang mga mata. Sa harap nila, nakatayo pa rin si Rafael, ngunit basag ang kanyang balikat at nagdurugo ng itim na likido. Humihingal. "Malakas ka na pala," sabi niya kay Nicholas. "Karapat-dapat kang kalaban." Umiti siya ng mapait. "Pero tandaan mo, bawat laban may kapalit." Pagkatapos, unti-unti siyang naglaho sa hangin, parang abo na tinangay ng hangin. Bumagsak ang katahimikan. Tanging tunog ng kanilang paghinga ang maririnig. Tinulungan ni Carlota si Nicholas na tumayo. "Salamat," sabi niya. "Hindi kita iiwan," sagot niya. Sa harap nila, malinaw na ngayon ang daan patungo sa bundok. Mas maliwanag ang liwanag sa dulo. Ngunit ramdam nilang pareho. Mas lalong titindi ang mga pagsubok. At sa bawat hakbang, mas lalapit sila sa kapalarang hindi na nila kayang takasan. Mabagal ang kanilang paglalakad paakyat sa bundok. Pagod na pagod si Nicholas. At sa bawat hakbang ay ramdam niya ang kirot sa kanyang dibdib at braso. Ngunit hindi siya humihinto. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang banta ni Don Mateo. 3 gabi. Isang gabi na ang lumipas. 2 na lamang ang natitira. Sa paligid nila, nagiging mas tahimik ang kalikasan. Ang mga punong dating siksik ay unti-unting numinipis at ang hangin ay nagiging mas malamig at mas malinaw. "Malapit na tayo," bulong ni Nicholas. Tumango si Carlota. "Ramdam ko," sagot niya. "Iba ang enerhiya rito." Maya-maya pa, narating nila ang isang bukas na bahagi ng bundok. Sa gitna nito ay may maliit na lawa na malinaw na parang salamin. Mula sa ilalim ng mga bato, umaagos ang tubig na kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa paligid, may mga lumang punong may nakaukit na mga simbolo at dasal. Ito ang banal na bukal. Tahimik silang tumayo sa gilid nito. Parang ayaw nilang sirain ang katahimikan ng lugar. "Dito raw nagdarasal ang mga ninuno ko," sabi ni Nicholas. "Dito nila kinukuha ang lakas." Lumuhod siya. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang itak at rosaryo sa lupa. Sumunod si Carlota. Magkatabi silang nagdasal. Mahaba. Tahimik. Buong puso. Habang nagdarasal sila, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang hangin ay umiinit. Ang tubig ay nagliliwanag. At mula sa gitna ng bukal, may mahinang liwanag na umaangat. Parang usok na yari sa buwan. Napasinghap si Carlota. "Nicholas, tingnan mo." Sa liwanag, unti-unting nabuo ang anyo ng isang matandang lalaki. Mahaba ang puting balbas. Maputi ang kasuotan. At sa kanyang mga mata, may lalim ng karunungan. "Lolo," bulong ni Nicholas. Kilala niya ang anyo. Ito ang kanyang lolo, si Mang Isko.
ngunit mas malinaw, mas maliwanag, mas payapa. "Hiho," mahinang sabi ng matanda. "Matagal kitang minamasdan." Naluha si Nicholas. "Lolo, natatakot po ako," amin niya. "Baka hindi ko kayanin." Ngumiti ang matanda. "Ang tapang ay hindi kawalan ng takot," sagot niya. "Ito ay pagpili na lumaban kahit natatakot." Tumingin ito kay Carlota. "Anak ng dilim at liwanag," sabi niya. "Ikaw ang tulay sa dalawang mundo." Napayuko ang babae. "Hindi ko po ginusto ang aking kapalaran," sabi niya. "Ngunit maaari mo itong baguhin," tugon ng matanda. Itinaas ni Mang Isko ang kanyang kamay. Mula rito, may 3 sinag ng liwanag ang bumaba. Isa kay Nicholas, isa kay Carlota, isa sa bukal. "Simulan ninyo ang ritual," utos niya. Kinuha ni Nicholas ang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bag. Maingat niyang hiniwa ang kanyang palad. Pumatak ang dugo sa isang dahon. Pagkatapos ginupit niya ang isang hibla ng buhok ni Carlota. Inilagay niya ang buhok at dugo sa isang maliit na sisidlan. Lumuhod sila sa gilid ng bukal. Dahan-dahang ibinuhos ni Nicholas ang tubig sa sisidlan. Habang ginagawa niya ito, binibigkas niya ang orasyon mula sa aklat. Isa-isa, buong linaw, buong paniniwala. Biglang umikot ang hangin. Lumakas ang liwanag. Parang may humihigop ng enerhiya sa paligid. Napaigik si Carlota. "Nicholas, masakit?" Hawak niya ang kanyang dibdib. Parang may hinihila sa loob niya. "Tiisin mo," bulong ni Nicholas. "Malapit na." Biglang nagdilim ang kalangitan. Nabuo ang maitim na ulap. Umalingaw-ngaw ang kulog. Mula sa malayo, may narinig silang galit na sigaw. Boses ni Don Mateo. "Tumigil kayo!" Sa paligid ng bukal, nagsimulang gumalaw ang mga anino. Parang may paparating. Ngunit hindi tumigil si Nicholas. Mas lalo niyang nilakasan ang dasal. Ang sisidlan ay nagsimulang magliyab sa liwanag. Ang buhok at dugo ay tila natutunaw at nagiging usok. Pumasok ang liwanag sa katawan ni Carlota. Napapikit siya. Napahiyaw. Pagkatapos, biglang tumahimik ang lahat. Nawala ang ulap. Huminto ang hangin. At bumagsak si Carlota sa lupa. "Carlota!" sigaw ni Nicholas. Agad siyang lumuhod at inangat ang ulo ng babae. Mahina ang paghinga. Maputla. Ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha. Dahan-dahang dumilat ang kanyang mga mata. Hindi na ito kumikislap ng pilak o pula. Kulay tsokolate na. Mainit. Buhay. "Nicholas," bulong niya. "Buhay ka," sagot niya. Umiiyak. Ngumiti si Carlota. "Pakiramdam ko, malaya na ako." Sa likuran nila, unti-unting naglalaho ang anyo ni Mang Isko. "Huwag ninyong sayangin ang biyayang ito," huling sabi niya. At tuluyan siyang naglaho. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa tabi ng banal na bukal, isinilang ang isang bagong pag-asa. Ngunit alam nilang pareho, hindi pa tapos ang laban. Sapagkat ang pagkawala ng kapangyarihan ni Carlota ay tiyak na mag-aapoy sa galit ng kanyang ama. Mabagal na bumaba sina Nicholas at Carlota mula sa bundok. Ang liwanag ng umaga ay unti-unting sumisilip sa silangan, nagbibigay ng kulay ginto sa mga ulap at sa mga dahon ng kagubatan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam ni Carlota ay magaang ang kanyang katawan. Wala na ang malamig na kirot sa kanyang dibdib. Wala na ang bulong ng gutom sa kanyang isipan. Huminga siya ng malalim. Parang, ngayon lang ako tunay na huminga. Bulong niya. Ngumiti si Nicholas. "Iyan ang kalayaan," sagot niya. Ngunit kahit may ngiti sa kanilang mga labi,
mabigat pa rin ang kanilang mga puso. Alam nilang hindi matatapos doon ang lahat. Sa bawat hakbang pabalik sa baryo, ramdam ni Nicholas ang kakaibang kaba. Ang hangin ay tila nagdadala ng masamang balita. Ang mga ibon ay bihirang umawit. Ang mga hayop ay nagtatago. Parang may nagbabadya. Nang marating nila ang hangganan ng San Sebastian, tumigil sila. Mula sa malayo, tanaw nila ang baryo. May usok, makapal, umaakyat sa langit. Nanlaki ang mata ni Nicholas. Sunog, bulong niya. Bigla silang tumakbo. Habang papalapit sila, mas lumilinaw ang tanawin. May mga bahay na nasusunog. May mga taong nagsisisigaw. May mga bata na umiiyak. At sa gitna ng kaguluhan, may mga aninong gumagalaw sa bubong at puno. Mga aswang. Hindi pa huli, sigaw ni Nicholas. Pagdating nila sa gitna ng baryo, sinalubong sila ni Mang Tino. Duguan ang noo. Hapo. Nicholas, sigaw nito. Buti at bumalik ka. Anong nangyari? Tanong niya. Pagkawala ni Carlota ang naging mitya, sagot ng kapitan. Nagwala si Don Mateo. Pinadala niya ang buong angkan. Napatingin si Nicholas kay Carlota. Namumutla ito. Kasalanan ko, bulong niya. Huwag, maring sabi ni Nicholas. Ito ang pinili niya. Biglang may sumabog na pinto sa kabilang dulo ng daan. May isang lalaki ang itinapon palabas ng bahay. Bumagsak ito sa lupa. Duguan. Halos wala ng buhay. Mula sa dilim, lumitaw si Don Mateo. Mas maitim, mas mabangis, mas galit. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy. Anak! Sigaw niya. Umalingaw-ngaw ang boses sa buong baryo. Humakbang si Carlota pasulong. Ama! Sagot niya, nanginginig. Tama na. Tumawa si Don Mateo. Wala ka ng lakas, sabi niya. Wala ka ng silbi. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan para maging tao, tugon ni Carlota. Napahalakhak ang aswang. Tao? Ulit niya. Ipinanganak kang halimaw. Sumingit si Nicholas. Hindi siya halimaw. Sigaw niya. Ikaw ang halimaw. Biglang lumingon si Don Mateo. Itinuon ang galit kay Nicholas. Ikaw, bulong niya. Ikaw ang sumira sa kanya. Sumugod ito. Mabilis. Parang kidlat. Hinampas niya si Nicholas. Lumipad ang binata at bumagsak sa lupa. Nawalan ng hininga. Nicholas! Sigaw ni Carlota. Tumakbo siya papunta sa binata. Ngunit hinarang siya ng dalawang aswang. Nicholas! Bulong niya. Bangon ka. Please. Pilitan niyang tinulungan ang binata. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Nicholas. Hindi pa tapos, sabi niya. Pinilit niyang tumayo. Kahit nanginginig, kahit duguan. Kinuha niya ang itak. Humakbang siya sa harap ni Carlota. Kung gusto mo siyang kunin, sigaw niya kay Don Mateo, dadaan ka muna sa akin. Tahimik ang paligid. Kahit ang apoy ay tila huminto. Tinitigan sila ni Don Mateo. Pagkatapos, ngumiti siya. Isang ngiting puno ng kamatayan. Sige, sabi niya. Tapusin natin ito. At sa gitna ng nasusunog na San Sebastian, nagsimula ang huling laban sa pagitan ng ama at anak, ng dilim at liwanag, ng sumpa at pag-asa. Ang hangin sa San Sebastian ay puno ng usok, abo at takot. Ang apoy mula sa mga nasusunog na bahay ay nagbibigay ng mapulang liwanag sa buong baryo, parang impyernong bumaba sa lupa. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo sina Nicholas at Don Mateo, magkaharap, parang dalawang puwersang hindi maaaring magsama. Sa likuran ni Nicholas, nakaluhod si Carlota, nanginginig, hawak ang kanyang dibdib. Nicholas, bulong niya.
Huwag mong gawin ito mag-isa. Lumingon si Nicholas sandali. Kailangan kong gawin, sagot niya. Para sa iyo, para sa kanila. Itinuro niya ang mga taong nagtatago sa paligid. Mga pamilyang umiiyak, mga matandang nagdarasal, mga batang kumakapit sa kanilang mga ina. Humakbang si Don Mateo. Sa bawat hakbang niya, tila namamatay ang apoy sa kanyang dinaraanan, napapalitan ng malamig na dilim. Matapang ka, sabi niya. Pero hindi sapat ang tapang. Bigla siyang naglaho. Naglaho sa paningin. Sa likod! Sigaw ni Carlota. Mabilis na lumingon si Nicholas. Ngunit huli na. Tumama ang kamao ni Don Mateo sa kanyang tagiliran. May narinig na tunog ng nababasag na buto. Napahiyaw si Nicholas. Lumipad siya at bumagsak sa pader ng isang bahay. Tumugo ang kanyang bibig. Huwag! Sigaw ni Carlota. Sa takot at galit, tumayo siya. Bagaman wala na ang dating kapangyarihan, may natitira pa ring liwanag sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Nicholas, umawak ka, sigaw niya. Sa sandaling iyon, may kakaibang init na bumalot sa katawan ng binata. Parang may dumadaloy na lakas mula kay Carlota papunta sa kanya. Ang lakas ng pananampalataya. Ang lakas ng pag-ibig. Unti-unting tumayo si Nicholas. Hindi pa ako tapos, bulong niya. Nagdasal siya. Hindi na mula sa aklat. Hindi na mula sa alaala ng lolo, kundi mula sa puso. Sa kanyang mga kamay, nagsimulang magliwanag ang itak. Kulay ginto, parang sinag ng araw. Napaatras si Don Mateo. Imposible, bulong niya. Walang imposible sa may pananalig, sagot ni Nicholas. Sumugod siya. Sa unang pagkakataon, si Don Mateo ang umatras. Nagbanggaan ang liwanag at dilim. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa baryo. Nabuwal ang mga pader. Nabasag ang mga bintana. Napatumba ang mga aswang. Ngunit hindi pa tapos si Don Mateo. Sa galit, nagbago ang anyo niya. Lumaki ang kanyang katawan. Umaba ang mga kuko. Lumabas ang pangil. Naging ganap siyang halimaw. Isang dambuhalang aswang. Sumigaw ang mga tao. Nagtakbuhan. Nicholas! Sigaw ni Carlota. Mag-ingat ka. Tumalon ang halimaw. Parang bundok na bumagsak mula sa langit. Hinampas niya ang lupa. Nayanig ang buong baryo. Muntik nang matabunan si Nicholas ng mga guho. Ngunit sa huling sandali, tumalon siya. Gumulong sa gilid. Huminga siya ng malalim. Pagod na pagod. Halos wala ng lakas. Ngunit naalala niya ang mukha ni Carlota. Ang mga taong umaasa. Ang pangako niya sa sarili. Muli siyang tumayo. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang itim na batong pamana ng kanyang lolo. Ang agimat na matagal niyang itinago. Hawak ang bato, bumulong siya ng orasyon. Biglang nagliyab ang bato sa liwanag. Isang sinag ang bumaril patungo kay Don Mateo. Tinamaan ang dibdib ng halimaw. Napahiyaw ito. Umuusok ang kanyang balat. Nicholas, ungol ni Don Mateo, bumabalik ang anyong tao. Anak ko. Tumingin siya kay Carlota. Sa unang pagkakataon, may luha sa kanyang mata. Ama, bulong ni Carlota. Saglit na natigilan si Nicholas. Ngunit alam niyang ito ang sandali ng pagpapasya. Kung magdadalawang isip siya, mamamatay ang marami. Mahigpit niyang hinawakan ang itak. At para sa kapayapaan, bulong niya. Sa huling lakas, tumakbo siya. At buong tapang na itinarak ang nagliliwanag na itak sa dibdib ni Don Mateo. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw. Sumabog ang liwanag. Tinangay ang dilim. Nang humupa ang alikabok at usok,
bumagsak si Don Mateo sa lupa. Walang galaw. Tahimik. Sa gitna ng nagbabagang abo, nakaluhod si Nicolas, hinihingal, nanginginig. Nagwagi siya. Ngunit may kapalit. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. At nawalan siya ng malay. Mabagal na bumalik ang liwanag sa paningin ni Nicolas. Sa una, puro puti lamang ang kanyang nakikita. Parang ulap. Parang liwanag na walang hanggan. Akala niya'y patay na siya. Ngunit unti-unti, may narinig siyang mga tunog. Mahihinang bulong, mga hikbi, mga dasal, at isang pamilyar na tinig. "Nicolas, gising na. Please." Si Carlota. Dahan-dahang iminulat ni Nicolas ang kanyang mga mata. Ang kisame ng kanilang kubo ang bumungad sa kanya. Naroon siya sa kanyang higaan. Balot ng mga benda ang kanyang dibdib at braso. Masakit ang buong katawan niya. Ngunit buhay siya. "Carlota," mahinang sabi niya. Napalingon ang babae. Nang makita niyang gising na siya, napasigaw siya sa tuwa. "Nicolas!" Sigaw niya. Agad siyang lumapit at hinawakan ang kamay ng binata. "Salamat sa Diyos. Akala ko, hindi ka na magigising." May luha sa kanyang mga mata. Ngumiti si Nicolas ng mahina. "Buhay pa pala ako," biro niya. Napahagulgol si Carlota. "Baliw ka," sabi niya. Tumatawa at umiiyak ng sabay. Sa labas ng kubo, unti-unting bumabalik ang katahimikan sa San Sebastian. Ang mga nasirang bahay ay inaayos. Ang mga nasunog na bubong ay pinapalitan. Ang mga taong dati takot ay ngayon ay muling nagkakaroon ng pag-asa. Nang mabalitaan ng buong baryo ang paggising ni Nicolas, isa-isang dumalaw ang mga tao. Si Mang Tino, ang mga matatanda, ang mga pamilyang nailigtas. Lahat ay nagpasalamat. "Kung wala ka, wala na kami," sabi ng kapitan. Umiling si Nicolas. "Hindi po ako mag-isa," sagot niya. "Si Carlota, malaking bahagi ng tagumpay na ito." Nahulat ang mga tao. Lihim pa rin sa marami ang tunay na pagkatao ng babae. Ngunit dahan-dahan, naglakas loob si Carlota. Isang hapon, humarap siya sa buong baryo. "Ako po si Carlota," sabi niya. "Anak ng dating pinuno ng mga aswang." Nagbulungan ang mga tao. May takot, may galit, may pagtataka. Ngunit nagpatuloy siya. "Ngunit pinili ko pong magbago. Pinili kong maging tao. Pinili kong ipaglaban kayo." Tumahimik ang lahat. Lumapit si Nicolas sa kanyang tabi. Hinawakan ang kanyang kamay. "Kung may magtatanong kung sino siya," sabi niya, "sabihin ninyo, isa siyang bayani." Unti-unting bumaba ang tensyon. Isang matandang babae ang lumapit. Ito ang unang tinulungan ni Nicolas noon. "Anak," sabi nito kay Carlota, "kung pinatawad ka ng Diyos, sino kami para hindi?" Isa-isa, lumapit ang mga tao. May nagabot ng tinapay, may nagabot ng tubig, may yumakap. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Carlota ang tunay na pagtanggap. Lumipas ang mga buwan. Muling naging masagana ang San Sebastian. Nagbalik ang mga ani. Lumakas ang ilog. Dumami ang ibon. Parang gumaling ang buong lupa. Si Nicolas ay patuloy na naging albularyo ng baryo. Ngunit mas naging mahinahon. Mas mapagpakumbaba. Mas puno ng pag-unawa. Si Carlota naman ay natutong mamuhay bilang tao. Natuto siyang magtanim, magluto, mag-alaga ng mga bata. Unti-unti, naging mahal siya ng lahat. Sa isang tahimik na gabi, sa ilalim ng bituin, magkatabi silang nakaupo sa harap ng kubo. "Nicolas," sabi ni Carlota, "kung hindi mo ako tinulungan noon, wala na ako ngayon." Ngumiti ang binata. "At kung hindi ka nagtiwala, wala rin ako rito." Nagkatinginan sila.
Sa kanilang mga mata, naroon ang lahat ng pinagdaanan, takot, sakit, pag-asa, tagumpay, at pagmamahal. Sa gitna ng katahimikan, hinawakan ni Nicholas ang kamay ni Carlota. "Mananatili ka ba?" tanong niya. "Oo," sagot niya. "Hanggat gusto mo." Ngumiti si Nicholas. Sa baryong minsang nilamo ng dilim, muling sumikat ang liwanag. At sa puso ng isang binatang albularyo at isang dating anak ng kadiliman, isinilang ang isang bagong buhay. Hindi batay sa dugo, hindi sa sumpa, kundi sa kabutihan, tapang at pag-ibig. Wakas.